Mga taga-Roma Kapitulo 9. Ang pagkapili ng Diyos sa Israel. Ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y tagasunod ni Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budi, sa patnubay ng Espiritu Santo, ay nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatimisan ko pang ako'y sampein at mawalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka, at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Hindi nangangahulugang nawalan na ng kabuluhan ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. At hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, ang magmumula lamang kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi yun lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki si Sara. At hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng 2 anak ni Rebeka, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata, at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebeka, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob, at kinaputan ko si Esau. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hinding-hindi, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kawan. Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan, at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinahahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan, at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. Ang puot at habag ng Diyos. Sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ng gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? Kaya, kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ng mga taong dapat sana iparusahan at lipulin. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo subalit mula rin sa mga Hentil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas. Ang dating hindi ko bayan, ay tatawaging bayan ko, at ang dating hindi ko mahal, ay tatawaging mahal ko, at sa mga sinabihang kayo'y hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa Israel, kahit na maging kasendami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel. Kaunti lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat mahigpit at mabilis na hahatulan ng Panginoon ang daigdig. Si Isaias din ang nagsabi, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y natulad sa Sedoma at Gomora. Ang Israel at ang magandang balita. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hentil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman, na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan, ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran, tulad ng nasusulat.
Tingnan ninyo, naglalagay ako sa Zion ng batong katitisuran. Isang malaking bato na kanilang kadadapaan. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay di mabibigo.